si Benji, kaya naging kakosa ko yun eh. Hindi ko iniwan sa ere. May kasama kang Sputnik niya. Oo, na nagpa-awokso rin. Ngayon yung Benji, hinatak ko. Alam ko kasi, pag naiwan si Benji sa loob, kakatayin nila. Talagang pinumpisa ako, may pinatay talaga ako sa lugar namin. Binalik sa ulo. Kasi pinatay yung ano ko eh, yung nagturo sa akin magmotor. Binagsakan nila ng bato sa ulo. Nakapagsalita ako ng ano, sabi ko, iiyak din sila. Pag kami narinig yung putok, yun na yun. Nung bubunot na ako, lumingon. Hindi niya na nakinuha yung sukli sa tindahan eh. Hindi pa siya nakakalayo ng konti, binanatan ko na siya eh. Sabi ko sa kanya, bawi na si Boy. Mga storya ng tattoo sa kali. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe. Kasi narinig namin yung pangalan po ng lolo ninyo. Pagkakaalam mo, dahil ang nagkwento rin sa akin, yung mga dating kasama niya, 22 Komando, si Galando at saka si Aguila. Yun ang nakita ko sa laya. Sabi niya, kamukha mo yung lolo mo. Sabi niya, gano'n. Maliliit lang, walang malalaki sa kanila eh. Kasi ang Sputnik kinuha sa ano yun eh. Russia, parang Russia, di ba? Yun ang ng Sputnik, di ba? Kaya naging 22 Komando yan. Si Joker, 22 silang tumira. 22 sila, kaya tinawag na 22 Komando yan. Tapos, eto naman si lolo ko, kaya naging Sputnik yan. Dati komando siya? Komando siya. Nung nadala ko ng Muntinlupa, pumutok agad. Sabi niya, diyan apo ni Fausto Kapili, di ba? Pero hindi siya basta-basta natawag na Dracula. Fausto lang. Pero ang alias sa kanya, Dracula. Kaya siya binansagan Dracula. Yung sa comics nung araw, yung mga alias, Dracula, Agila, di ba? Yung naging palabunutan nila yon. Ngayon, siyempre, napunot niya, Dracula. Tapos sila Agila, si Joker. Joker naman, siya talagang Joker. May Joker nung araw sa ano eh, sa comics. Yun ang kasaysayan kung bakit ganun yung mga alias nila. Oo. 22 na yun. Sa 22 na yun, nakuha yun sa comics, yung palabunutan. Anong kikwento sa akin, yung mismo mga komando na matatanda na nakasama ng lolo ko eh. Nagpa-Sputnik. Nagpa-Sputnik siya, parang ano eh, panahon ni Boy Kamatis na eh. Ay, tahimik lang yun. Tahimik lang. Kaya ang asunto nyo, bakala nyo, salamin lang, ganito. Nagnakaw lang ng salamin. Ngayon, nung panahon na yun, eh, kahit na 1 taon, 2 taon ka lang na sintensyan, Muntinlupa, bagsak mo eh. Eh, tumira. Sige-sige sila, tira dito, tira doon, di ba? Ganun ang nangyari. Kaya nga sige-sige. Yung lolo ninyo naging isang miyembro ng 22 Commandos na yun, ano? Oo. Tapos si Lolo Tandang Kapili, dito na rin po sa labas na, ano? Oo, dahil yun ang bituka nun, tuwing 6 months ata pinapalitan. Kasi yung panahon na yun, siyempre bitin sa kain, di ba? Nagkaroon ng ulcer. Yun ang kinaano niya. Oo, namatay. Nalagaan din siya ng mga kamag-anak namin na ano. Kasi pupunta pa kay Jerry Escultor yan eh. Kailan yung unang tatak niya ng Sputnik? Anong, umpisahan na natin kung bakit ako nagloko, di ba? Kasi hindi naman tayo matatataka kung di tayo nagloko sa ano eh. 86, ganyan, nagloko na ako eh. Nakakasaksa na ako ng tao sa likod namin. Ito talagang totoo na mapusok talaga kami nung araw. Ano kami sa lugar namin, yung perwisyo ba? Di ba? Kasi pagka nagpanaan na, batuan na, talagang, dyan sa may, ito lang, sa gagalangin, talagang lumilipad yung mga pana, di ba? Ang pananggalang namin, payong. Talagang, wala pa kami mga tatak nun, talagang tropa lang. Anong edad kayo niyan, Tay? 17. Kapusukan, Tay? Pagpusukan talaga. Talagang, huwag ka lang babagsak, kasi pag bumagsak ka, sagasa ka na nun. Kaya nangyari, mga 1988, siyempre nag-isip ako na, sabi ko, parang pagka dumadaan ka sa inyo eh, umiilag na yung mga tao, di ba? Ganun. Parang di ba? Ang ko, parang hindi na maganda ako yung, di ba? Nagkakaedad na ako eh, mga 18 na ako, di ba? May time na yung chewing ko, sabi niya ganun, total, paloko-loko ko rito sa lugar natin, ipasok na lang kita sa kasi noon na panahon na yun, dinayo ng mga Sparrow eh. Yung mga yung NPA nung araw, yung Tondo, di ba? Kami yung ginawang vigilante noon. 18 na ako noon. 18 na. 1988, magdi-19. Tapos, siyempre, na-issuean ako ng baril, di ba? Bigyan ako ng ako. Ngayon, may time na inano ko lang yung mga barangay na amin. Sabi ko, pag may may problema, kung wala may mga pulis sa detachment, tawagin nyo lang ako. Ngayon, doon ko na inumpisahan na, hindi ko yung sabi nagbiyago ko. Inilihis ko. Yung mali, pag kami mga gago-gago dyan, ako nang hanggang sa pinalayas yung lahat ng siga dyan sa amin, kahit pagtanong nyo ako sa gagalangin. Talagang inumpisahan ako, may pinay talaga ako sa lugar namin. Binalik sa ulo. Hanggang sa paglamay, linalamaya siya sa loob ng 3 araw, binalikan ko uli.
Ando doon yung mga tropa niya, gano'n. Hanggang sa nakadisgrasya pa uli ako sa lamin. Nasundan yun. Oo, nasundan pa rin yun. 1989 yun. Kasi pinatila yung ano ko eh, yung nagturo sa akin magmotor. Binagsakan nila ng bato sa ulo. Kasi ang istorya nun, may lamayan, pag dumadaan mga tricycle, hiningan nila ng lagay-lagay, di ba? Lahat idali ng pasero. Inarang uli, hiningan uli. Pumalag ngayon si Boy. Sabi niya, para kayo na pinaghahanap buhay ko, may pamilya ako. Binanata kagad siya nung isa. Dumaban siya ngayon. Tumumba yung pinangingigil sa kanya. Hindi niya alam, may sumugod yung mga sumugod sa kanya. Dati ko rin tropa. Ngayon, siyempre, tumakbo siya, hiniwa niya yung motor, kinorner siya. Nung na-corner siya, binagsakan siya ng bato. Nabuhay siya mga 2 araw, 3 araw ata. Namatay. Siyempre, libing. Mapagsalita ako ng sabi ko, iiyak din sila. Sabi ko gano'n. Wala pang pangkat niyan. Wala pa kaming pangkat. Ako wala pang tatak. Ngayon, para ako hindi nila makakalimutan, tinaon ko ng November 1. Meron akong bata-bata nung araw. Alam mo kung nasan sila? Nandun, nagiinuman. Papunta na ngayon ako ron. Naharang ako nung balik chewing ko, nakamotor. Kung saan ka punta? Sabi ko, dito lang punta na ako. Kakagaling ko lang sa simenteryo. Sa simenteryo ko sila inabangan eh. Hindi sila dumating. Ginawa ko ako na Tapos mayroon nakarating pa sa akin. Unahan daw ako dahil alam nila babawi ako. Yung bata-bata inuutosan ko, pumunta sa akin sa club. Sabi sa akin, Kuya, ingat ka. Sabi ko, bakit? Uunahan ka nila. Ganun ba? Sige. Nagkaroon pa akong hapon na amo. May baril din yun. Kinuha ko ngayon yung isang baril niya para 2 yung baril ko. Pinunta ako ngayon. Simenteryo muna. Nung wala sa simenteryo, pinunta ako doon. Ngayon, nung may tindahan, yung tindahan na yun, pinatid nila yung kapatid nun, yung bayaw. Talagang pumatay siya ng binabayaran lang nila eh. Inom muna akong isang boteng beer, inom muna ako. Sabi sa akin, saan punta, G? Sabi ko, dito lang. Pag kami narinig yung putok, yun na yun. Ginanong ko na. Pagpunta ko doon, ando doon na yung tao. Bumibili ng yelo. Nung bubunot na ako, lumingon. G, binati pa ako, yung plastic na bati ba? Yung plastic na bati. Sabi ko, okay lang. Yung lakad niya, nagmamadali, siguro titimbrihan na yung kasama niya. Hindi niya na nakinuha yung sukli sa tindahan eh. Hindi pa siya nakakalayo ng konti, binanatan ko na siya eh. Dapa, tinihaya ako, binanatan ko sa ulo. Yung pala, ito na pala yung kainuman. Nagtakbuhan na ngayon. Yung mga kasama, iniwan na siya. Sabi ko sa kanya, bawi na si Boy. Sabi ko di malis na ako. Pagdaan ko rin sa may tindahan, pinag-inom ako, sumigaw. Sabi sa akin, G, salamat. Kasi yung kapatid din nila eh. Yung sa may tindahan, yun, mas masaklap ang kinakay nun. 21 ang tama nun. Sa sasak. Ang pinanaksak doon, jungle bolo. Tapos tinapyas doon ganito. Kung saan naman yung kaibigan ko si Boy, doon din nila. Ano sila, mahilig sila ganun, kinukupong nila eh. Kasi kalye-kalye yung namin doon eh. Ko-cornering ka na. Nangyari, punta mo na ang Bulacan. Parang hindi ako bumalik ako. Sumakay uli akong bus. Pagbaba ko ng kanto namin, hindi ko alam, may isang lamayan dito, 2 yung pati, isang walang naglalamay. Parang natunugan ba nila na babalik ako eh. Nung pag na ako, may sumigaw, andyan na, gano'n. Pinagbabato na ako. Bote, gano'n. Pinuputokan ko na sila. Nung nakarinig sila ng putok, hindi malaman ko siya nasusuot, di ba? Pero pagbalik ko, may mga tama na nung ibang kaibigan niya. Lakad lang ako. Akala nila kasi, isa lang ang dala kong baril. Binibilang pa nila yung puto ko. Sabi na, wala nang bala. Hindi nila alam, meron pa ako isa rin sa likod. November 1, di ba nangyari? Saka November 3. Palamig muna ako ron. Wanted, wala. Parang baliwala lang. Palipas ng ulang buwan, hindi ako dito. Ngayon, December 22, 23, nagkaroon naman akong ron. Yung isang adik na tuposer doon ng sa Bulacan, nakakaaway nung brother ko. Pero nagmamotor kami, may malaking bato. Napatalon ngayon ako, tumakbo na yung loko. Ngayon, hindi ko tinamaan. Maya-maya, may tsuin yun ng pulis, pinuntahan ako. Hindi niya alam na doon lang ako, dinaanan niya ako. Hindi ako tinuturo ng mga tao. Sabi, si Benji? Hindi ako tinuturo ng mga tao. Sabi lang sa akin nung katabi ko, pulis yan. Ang laki. Sabi ko, kahit nakapikit ako dito, tatamahan ko yan eh. Sabi ko gano'n, huwag na yun. Paano mo na hindi ka kilala eh, di ba? Ang pangalan ko lang binanggit. Dahil sabi sa akin nung kaibigan ko, binigyan ako 1,000. Uwi ka muna ng Maynila. Bumalik ngayon ako dito. Magbabagong taon eh, December 31 eh. Nakakita ngayon ako ng chewing ko. Sabi sa akin ng chewing ko, dito kami nung marito. Papasok na yung January 1. May mapamister ba kayo dyan? Gagawa ko ng parang Judas building.
Pag ganun-ganunin ko ba, di ba? Tapos ginaganon-ganon ko. Pag hindi ako, diretso na yung putok. Eh, yung chewing ko, nanonood siya. Puta, biglang sinak yung chewing ko, dayo lang. Sinak siya dito, tama oh. Laki, pasok nga ito eh. Ay, gano'n. Yung nakita ko, pag ganun yung matalas, tumakbo. Hinabol ko ngayon, nakabunot ako, balisong. Pagharap niya sa akin, nagsalubong kami ito, tama ako. Nabitawan niya. Kasi siguro, nabutuan dito, tumakbo ngayon siya. Para mahuli siya, sumigaw ako, magnanakaw. Ay, kinuyog siya ng mga matadero. Pag salubong sa kanya, binugbog siya. Siningitan ko na ngayon. Balik ako. Sabi ko, Deng, bawi na. Sabi niya, uwi. Tapos dinala sa ospital. Pagka dinala sa ospital, nakita niya na doon, nakahiga yung tao. At tinuro, ayan o, sumakit sa akin o. Basta yung 1989 yun, sunod-sunod ang nangyari sa akin. Sunod-sunod yun, parang ewan ko kung anong nangyari sa buhay ko noon eh. Dire-diretso yun. Wala pa kayong tatak niyan, ha? Wala pa. Bata pa ako noon eh. Nahuli pala ako, 1990. Nahuli ako sa club. May nakapag-magaganon. Nakapagpiyansa ako eh. 1991, ang hostage pa ako. Kasi sinabol ako ng mga pulis eh. Napaswak ako doon sa may restaurant. Para hindi ako alam ko itutumba ako eh, nang hostage ako. Nabulabog yun, puntahan tatay ko, puntahan ano. Tsaka ako sumurrender. Mga ilang buwan din ako sa jail. Lumaya din ako, nagpiyansa uli ako. Kinuha muna ako ng ninong ko. Ang kaibigan nung kaklase nun, si Nonoy Bala. Golden hand yan kung tawagin eh. Yung nakulong sa Muntinlupa. Kahit sinong presidente pwedeng gayang pumirma. Narinig din po namin. Nonoy Bala, yung hinagisan ng granada nila, Andeng.